여러분 안녕하세요 and welcome back to K-Learn Korean Language Training, your quality, affordable Korean language training since 2016. Hello po once again, Sir Gerard here, and for today's video, may advice lang ako sa inyo. So especially dun sa mga hindi naka-register this year, di ba? So this year, maraming mga na-disappoint, marami yung mga tumigil sa pagre-review, marami na yung mga hindi nag-aral kasi nga ang registration this year is 7,500 lang yung kinuha, and then um, yung quota nila is 3,000 lang this year. Okay? So ngayon, may advice ako sa inyo na syempre, naintindihan naman natin yun, di ba? So gusto lahat natin maka-exam, gusto lahat natin maka-register. Nga lang, nagkataon na this year is konti lang yung pinapasok nila or pinaregister nila. Kaya for sure, marami yung mga na-disappoint. Okay? Kahit naman sa mga student ko, 30 lang yung naka-register. Okay? And then, anim lang yung pasado. This year, anim lang yung pasado. Okay? So, ang baba talaga ng rate kasi, konti lang din yung naka-register talaga. Okay? So, from 7,500, 3,000 lang doon uh, ang pasado dun sa exam. Actually, 2,464 something kung di ako nagkakamali. Ganun lang yung passer. Pero yung quota nila is 3,000. So yung next step ngayon is yung skill test na gaganapin ngayong Sabado at Linggo, March 26, 27, and then May 3 to 4. Okay? So ngayon, ang gusto ko lang i-advise sa inyo, since hindi kayo naka-register, di ba, karamihan nawala na ng gana, hindi na nag-aral, hindi na nag-enroll, hindi na nag-review kasi nga tapos na yung registration. Okay? So ngayon ang mangyayari, maghihintay na naman sila ng bagong registration bago na naman sila mag-focus sa pag-aaral, bago sila mag-enroll, bago maghanap ng learning center. Which is totally wrong talaga, mga lods. Mali talaga. So kung hindi ka naka-register this year, kailangan tanggapin mo agad na talagang ganon. Kasama talaga sa process yun. May mga makaka-register, may mga hindi makaka-register. Pero dapat yung pagre-review mo, hindi siya titigil, o yung pag-aaral mo o yung balak mo na mag-enroll, kailangan itutuloy mo pa din siya. Kasi po ang pagko-Korea, language talaga yung basihan po nila. Kailangan mo talaga makapasa, okay, sa exam nila. Kaya kailangan mo talagang mag-aral. So ngayon, kung hindi ka naka-register, kailangan mag-aaral ka pa din. Mas okay pa din talaga yung mag-aral ng maaga kasi nga po, language po ang i-exam nyo. Okay? So yung language, hindi siya matututunan sa isang linggo lang, 2 linggo lang. Okay? 1 month, 2 months, hindi siya. Kailangan meron ka talagang sapat na time para mag-review at mag-memorize ng mga vocabulary. So, kung hindi ka naka-register, syempre, marami naman ang nasad kahit sa mga student ko kasi nga, syempre, gusto naman lahat natin mapasama sa registration, makapasa, makaalis. Okay? Pero, kung yung case mo, di ka pa nakapag-aral, tapos di ka naka-register, okay lang. Okay? Or kung kakagraduate mo lang sa learning center, di ka naka-register, okay lang. Kasi ang sinasabi ko sa mga student ko, pag hindi sila naka-register or pag wala pang registration, ibig sabihin, binibigyan nila tayo ng time para mag-review pa ng mabuti at makapag-memorize ng vocabulary para pagdating ng registration at exam, papasa na tayo sigurado. Okay? So, kailangan yung pangarap mo, kailangan hindi mo yan susukuan. Lagi ko itong sinasabi sa mga student ko na huwag kayong titigil sa mga bagay or dun sa pangarap mo na gusto mong makamit. Kailangan huwag ka talagang titigil. Kailangan i-pursue mo talaga siya. Kailangan paghandaan mo talaga siya. Kailangan maging ready ka. Wala pong shortcut sa success. Walang shortcut sa mga bagay na gusto nating marating. May process po talaga yan. Okay, lahat tayo kasama sa process. May mga hindi papasa, may mga papasa, may mga hindi makaka-register, may mga babagsak. Kasama po lahat yan sa process. Pag time mo na, time to shine, magsha-shine ka na talaga. Pero pag hindi mo pa time, pero dito kasi, para hindi applicable yung parang hindi ko pa yata time. Talagang hindi ka na naka-register. Or like for example, bumagsak ka sa exam. Hindi mo pwedeng sabihin na parang hindi yata sa akin ang Korea. Hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi ko pa to time. Hindi, kasi
Pag nag-aral ka ng mabuti, nag-review ka ng mabuti, nag-undergo ka ng proper training, enroll ka sa learning center, yung nagturo sa'yo is ex-core, galing Korea, alam niya yung process, alam niya yung mga dapat i-focus sa Korean language, there's no reason para bumagsak ka. Yan ang sinasabi ko sa mga student ko na after the training or pag-graduation nila, kung susundin nyo yung mga tinuro ko sa inyo, kung itutuloy nyo yung mga tinuro ko sa inyo, kung ano yung mga i-focus nyo, there's no reason to fail the exam. To fail, okay? Kasi nga, yung mga tinuturo ko sa kanila, kahit ako ginagamit ko, pasado pa din ako kahit yun lang yung mga vocabs ko. Actually, yung mga vocabs ko nung 2014 pa, pero pag nag-exam ako, pasado pa din, kaya pa din ipasa. So, kung talagang gusto mong maging successful, sa Korea, gusto mo makapag-Korea talaga, paghahandaan mo talaga yan. Huwag mo talaga yung susukuan. Okay? Pag failed ka ng isang beses, dalawang beses, okay lang. Ibig sabihin, kulang pa yung review mo. Ibig sabihin, may mali kang ginagawa. Okay? So, pagka nahanap mo na talaga yung tamang learning center, yung tamang mag-guide sa'yo, yun. Kasi dapat dito, isa lang pinapakinggan mo eh. Kailangan hindi ka madaming kasi marami ng mga online. So, minsan nakaka-ano talaga yan, nakaka-confuse talaga yan sa process. Kailangan, isa lang yung nag-guide, isa lang yung nagtuturo para hindi ka maligaw or ma-confuse sa process. Easy lang yung process. Pass the exam, skill test, medical. Ilang beses ko na pong pinagdaanan yan. Kahit hindi ako maalis, nag-exam ako para patunayan sa mga student na pasado ako. Paulit-ulit lang. Ulit-ulit lang. Basta kung gusto mong maging successful sa Korea, paghahandaan mo. Huwag kang titigil, mag-enroll ka, mag-aral ka, paghandaan mo siya, huwag mo siyang tipirin. Okay? Huwag kang umasa sa sa libre, huwag kang umasa sa swerte, suntok sa buwan. Wala pong ganun kasi ito language train or language talaga yung batayan nila para makapunta ka ng South Korea. Kailangan mo makapasa sa Korean language exam. Yun yung pinaka main requirement. So, ngayon, sa mga hindi naka-register this year, mag-enroll kayo. Try nyo dito sa K-Learn, 4,000 pesos, online class. Try nyo dito. Hindi kayo magsisisi, panigurado, marami kayong matututunan. Tapos, basta sa amin lang kayo makinig, isa lang yung mag-guide para hindi kayo ma-confuse sa process. Hindi sayang yung bayad nyo. Okay? So, yung pagkukorea, language lang siya, tapos pinaghahandaan po siya, hindi siya paswertihan lang. Huwag niyong tipirin. Kung gusto niyo maging successful, gagastos talaga kayo. Gusto niyo maging successful, mahihirapan talaga kayo. Kasama talaga sa process ng pagiging successful yon. So, huwag kayong titigil dun sa bagay na gusto niyong makamit. Tulad niyan, gusto niyo makapag-Korea. Huwag mong titipirin. Mag-aral ka ng mabuti, huwag mong titigilan. Kasi pag tinigilan mo, talo ka. Okay? Kung nag-exam ka last year, naka 20 points ka na, o di ba? So, konti na lang, papasa ka na. Or kung mag-exam ka pa next year, kung naka 20 ka last year, panigurado, papasa ka na. Kasi yung passing score ngayon, halos 22 lang naman siya. So, ayun lang. Basta ma-advise ko po sa inyo, mapa-student ko, hindi. Huwag kayong titigil sa bagay na gusto nyong makamit. Huwag nyong susukuan. Paghandaan nyo po. Huwag nyong tipirin. Okay? Mag-enroll kayo. Mag-aral kayo, mag-proper training kayo. Proper training muna, mag-enroll ka sa learning center, and then after that, yung self-study. Hindi yung self-study ka muna, try mo muna mag-exam, karamihan na bumabagsak self-study. Bumagsak ka, di sayang yung time mo. Kung nag-aral ka na sa learning center, nag-enroll ka na, dami ka nakuha mo na yung mga kailangan mong kuhanin, tapos focus ka na sa self-study, memorization, malaki na yung chance mo makapasa. Yung mga nag-proper training nga, or yung mga ex-core nga, yung mga galing ng Korea, bumabagsak pa. Ikaw pa kaya na self-study lang na kung saan-saan ka lang kumukuha ng mga information or yung mga reviewin mo, di ba? So, try mo dito, 4,000 pesos full assistance. Share mo sa mga friends mo na merong K-Learn Korean Language Training na nag-exist. So, dito, 9 years na kami sa business. Alam namin yung process. Galing kami sa Korea. So, hindi kayo mapapahiya. Kami yung bahala sa inyo sa assistance. Basta makinig lang kayo ng mabuti. Okay, once again, maraming salamat sa panonood ng video. Kung ikaw ay nagkaroon ng idea or knowledge about dito sa video na to, baka naman pwede mong i-share, i-like, follow kami sa Blue App K-Learn Korean Language Training.
Okay, maraming salamat po. Huwag kayong susuko, fighting. Once again, Sir Gerard here from K-Learn Korean Language Training, your quality, affordable Korean language training since 2016. Annyeong!